What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang kwentong ito ay tungkol sa isang napakatagumpay na abogada na si Liu. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang manalo sa mga kaso at kumita ng pera. Wala siyang pakialam sa damdamin, katarungan o kung ano ang tama o mali. Tagumpay lang ang mahalaga sa kanya. Isang araw, habang nagmamaneho, na aksidente ng malala ang kanyang sasakyan. Pagmulat niya ng mga mata, wala na siya sa tunay na mundo. Nakarating ang kanyang kaluluwa sa mundo ng mga espiritu. Doon niya natuklasan ang isang nakakagulat na bagay. Ang kanyang pagkamatay ay isang pagkakamali. Ayon sa kapalaran, hindi pa dapat natatapos ang oras niya. Dahil sa pagkakamaling ito, napagdesisyonan ng sistema sa mundo ng kaluluwa na hindi siya maaaring manatili doon. Sa halip, ipapadala siya sa katawan ng ibang tao sa lupa. Sa simula, nakikita natin si Liu sa dati niyang buhay bilang abogada. Isang babaeng estudyante at ang kanyang ina ang nakaupo sa harap niya. Naabuso ang bata ng kanyang kaklase at nais nilang magsampa ng kaso laban dito. Pero si Liu ang abogadang kumakatawan sa batang akusado at nais niyang manalo ang kanyang kliyente. Wala siyang pakialam sa katotohanan. Malamig niyang sinabi sa mag-ina, "Hindi niyo kailanman mapapanalunan ng kasong ito. Kulang kayo sa ebidensya. Kung itutuloy niyo ito, baka kayo pang mabaliktad. At kung magsampa ng kaso ang kliyente ko laban sa inyo, wala kayong perang ipanglalaban." Natatakot ang mag-ina. Totoo nga, wala silang sapat na pera. Kaya umalis sila at nagpa siyang huwag ng ipaglaban ng katarungan. Alam ni Liu na guilty ang bata, pero pinotektahan niya pa rin. Wala siyang empatiya o kabutihan. Puro ambisyon lang. Sinabihan siya ng kanyang kasamahan, "Mali ang ginawa mo. Alam mong sinaktan ng bata ang batang babae. Hindi mo dapat siya ipinagtanggol." Pero hindi pinansin ni Liu ang sinabi nito at umalis na hindi man lang sumagot. Bago siya umalis papuntang Germany para mag-aral, dumalo muna siya sa puntod ng kanyang ina. Mahina niyang sabi, "Pupunta ako sa Germany para mag-aral. Miss na miss kita. Sana samahan mo ako." Sa mga salitang ito, makikita nating hindi niya mahal ang kanyang ama. Hindi sila kailanman tinanggap at hindi nakipamuhay sa kanila. Pagkatapos dumalaw, nagmaneho na siya palayo. Sa daan, bigla siyang nabangga sa isang matinding aksidente. Nagising siya sa isang kakaibang bulwagan na puno ng mga counter. Maraming kaluluwa ang nakapila. Wala siyang idea kung nasaan siya. Lumapit siya sa isang babae sa isang counter at tinanong, "Anong lugar ito?" Sumugot ang babae, "Ito ang counter ng kapalaran. Dito pumupunta ang mga tao pagkatapos mamatay." Hindi makapaniwala si Liu. Pero totoo, patay na siya at yun ang kanyang kaluluwa. Dinala siya sa direktor ng lugar. Sinabi nito, "Nagkaroon ng pagkakamali. Hindi ikaw ang dapat mamatay. Dapat ang kaluluwa ng isang babaeng kapangalang mong Liu ang kukunin namin pero ikaw ang nadala. Kailangan naming ayusin ito bago malaman ang mga nakatataas." Nagpatuloy siya. "Ipapasok ka namin sa katawan ng isang babae ngayong gabi. Mananatili ang alaala mo, pero ang anyo mo ay magiging kanya. Maaaksidente siya ngayon at pag alis ng kanyang kaluluwa, ikaw ang papalit." Kinabukasan, nagising si Liu sa isang bagong buhay. Nasa kama siya kasama ang isang lalaki, ang bago niyang asawa. May dalawa rin siyang anak na mahal siya. Napagtanto niyang ang babaeng ito ay isang full-time housewife. Hindi tulad niyang profesional noon. Dinala niya ang anak sa paaralan at bumisita sa dati niyang law firm. Pero walang nakikilala sa kanya. Nang mapagtanto niyang walang saysay makipag-usap, naglakad siyang parang ligaw. Dahil sa gulo at galit, nagpasya siyang ayaw niya ng buhay na ito. Sinubukan niyang tapusin ang lahat ng paglalakad sa harap ng sasakyan. Pero umiwas ang driver.
Nanatili siyang nakatayo, lito at frustrated. Sa banyo, biglang nagpakita ulit ang direktor. Sabi nito, "Kailangan mong maranasan ang buhay na ito. Subukan mo itong enjoyin." Galit na sagot si Liu. "Nangako kayong ipapasok ako sa katawan ng isang profesional, pero ang babaeng ito ay hindi man lang nagdatrabaho." Sagot ng direktor, "Akala mo ba hindi trabaho ang pag-aalaga ng tahanan? Ang pagiging homemaker ang pinakamahirap na trabaho. Kailangan mong mabuhay sa katawang ito ng 7 araw." Tinanggap na ni Liu ang sitwasyon. Pumunta siya sa grocery para bumili ng pagkain sa pamilya. Kumuha siya ng maraming bagay. Pagtingin sa bill at bank balance, kulang ang pera. Doon niya na-realize na hindi mayaman ang pamilyang ito. Maingat silang mamuhay. Tumawag ang nag-aalaga sa anak. Naghihintay daw ito sa bus stop. Nataranta siyang pumunta doon. Pero tila iba ang tingin ng anak sa kanya. Parang nararamdaman niyang hindi siya ang tunay niyang ina. Ipinaliwanag niya sa bata ang lahat tungkol sa mundo ng kaluluwa at sa pagkakamali. Pero may kaunting pagsisinungaling para maprotektahan ito. Tahimik na nakinig ang bata at nangakong, "Hindi ko sasabihin sa kahit sino." Unti-unti silang naging magkaibigan. Kinagabi, nagluto si Liu. Pinilit niyang makakaya, pero nagreklamo ang asawa at anak na babae. Nainis si Liu at sinigawan sila kaya natahimik ang lahat at kumain na lang ng walang imik. Pagkatapos, sinabi ng asawang may party sila. Napasaya si Liu at gusto niyang bumili ng bagong bestida. Nagulat ang asawa dahil hindi gumagastos ang dati niyang misis. Pumayag ito. Pero nang magtangka siyang maging malapit sa kanya, naiilang si Liu at natulog sa sala. Bukasan nag-grocery ulit siya lang tama. Pag-uwi ng asawa, nagulat ito. Hindi lang bestida ang binili ni Liu, kundi mamahaling damit din para sa kanya. Nagalit ito dahil iniipon nila ang pera para sa kinabukasan ng mga anak. Sagot ni Liu, "Ano ang silbi ng pera kung hindi natin ginagamit para maging masaya?" Umalis ang asawa, nasaktan. Naging guilty si Liu at pumunta sa bar. Doon may babaeng humahanga sa pamilya nila. Ang mga salita nito ay tumama sa puso ni Liu. Unang beses niyang maramdaman ang saya ng pagiging parte ng pamilyang may pagmamahalan. Pag-uwi niya, nakita niyang anak na babaeng muntikan nang humalik sa isang binata. Maingat niyang itong kinausap. "Hindi masama ang magka-boyfriend pero huwag muna sa edad mo. Pag-aral muna ang importante at dapat sinabi mo sa akin." Nagbago ang puso ng anak at nangakong magiging tapat. Unti-unti nagbago si Liu. Gumalaw ang kanyang puso. Mahal na niya ang pamilya. Nagpakita ulit ang direktor at tinanong, "Kamusta? Ayaw mo pa rin ba ng buhay na ito?" Sagot ni Liu, "Hindi pala ito kasing sama ng akala ko. Mahalaga ang pagiging housewife at hindi ito madali." Habang pinapanood niya ang wedding video ng katawang ng babaeng tinitirhan niya, unang beses niyang nasanang tunay na pagmamahal. Natulog siya sa sofa. Pagdating ng asawa, maingat niyang binuhat papuntang kama. Kinabukasan, nakita niya ang bagong bestida sa tabi niya. Regalo ng asawa. Nang isuot niya ito, napangiti siya. Hindi dahil maganda siya kundi dahil may nagmalasakit. At pagdating ng gabi, pumunta sila sa party ng magkasama. Doon niya natutunan ng isang bagay na hindi niya kailanman nalaman. Ang kanyang asawa ay isang napakatapat na tao. Tumanggi itong makisali sa anumang iligal na negosyo. Dahil sa katapatan niyang ito, hindi siya kailanman na-promote sa trabaho. Inaasahan ng kanyang boss na sasali siya sa katiwalian, pero palaging tumatanggi ang asawa ni Liu. Nang marinig ito, nakaramdam si Liu ng matinding pagmamataas para sa kanya. Hinimok niya ito. Kung may mali, dapat mong sabihin. Sabihin mo ang totoo, huwag kang manahimik habang buhay.
Dinala niya ang asawa sa harap ng boss nito at ng mga katrabaho. Pero sa halip na makipag-usap ng patas, ininsulto ng boss si Leo sa harap ng lahat. Nang makita ng asawa niya ang kawalang galang na iyon, tuluyang sumabog ang matagal na niyang kinikimkim na galit. Lahat ng sakit at pagdurusang tinago niya sa loob ng maraming taon ay lumabas. Malinaw at malakas niyang sinabi ang katotohanan. Narinig ng lahat. Nahihiya at nagagalit. Umalis ang boss sa party. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng gaan at kalayaan ang asawa ni Leo at alam niyang kay Leo nagmula ang tapang na iyon. Pagkatapos ng insidente, magkasama silang nag-enjoy. Naglakad, tumawa at ginugulang gabi bilang tunay na mag-asawa. Pag-uwi nila, bigla silang nakarinig ng iyak mula sa kwarto ng kanilang anak na babae. Nagmamadali silang pumasok at nakita ang pasa sa mukha nito. Sinabihan ni Leo na lumabas muna para makausap niya ang anak. Pagkalabas pa lang ng ama, humagulgol ang anak. Inamin nito, sinubukan ng boyfriend ko na pilitin ako at nang tumanggi ako, sinaktan niya ako. Narinig ng ama ang lahat. Wasak ang puso at puno ng galit. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Gabing iyon pinuntahan niya ang bahay ng lalaki at binugbog ito ng matindi. Kinabukasan, nagsampa ang reklamo ng pamilya ng lalaki batay sa kanya. Pumunta si Leo at ang kanyang asawa sa presinto. Doon nila nakita ang lalaki kasama ang pamilya nito at isang malakas na abogado. Eksaktong isena mula sa nakaraan ni Leo kung saan ipinagtanggol niya ang may sala at tinakot ang inosenteng biktima. Biglang bumagsak sa kanya ang lahat. Ang mga mali niya noon, ang lamig ng kanyang puso, ang pagiging makasarili. Pumasok siya sa banyo at tahimik na iiyak. Dumadaloy ang luha habang napapantago niya kung gaano karaming sakit ang naidulot niya noon sa iba. Pero ngayon, nagpasi siyang hindi tatakbo. Babalik siya at lalaban hindi bilang manamig na abogado, kundi bilang ina at babaeng nakakaintindi na ngayon ng katarungan. Matapang siyang nagsalita, matalino, may lakas at may puso. Pinakita niya ang kasinungalingan ng pamilya ng lalaki at tinakot sila sa paraang minsan ay ginawa niya sa mga inosenteng biktima. Pero ngayon, tama na ang gamit ng kanyang talento. Takot na takot ang pamilya ng lalaki kaya binawi nila ang reklamo. Humingi ng tawad ang lalaki kay Leo at sa buong pamilya. Pag-uwi nila, malungkot pa rin ang anak. Sabi nito, "Hindi na ako matitiwala sa kahit sinong lalaki." Umupo si Leo sa tabi at marahang sinabi, "Nakilala mo lang ang isang maling tao. Hindi ibig sabihin nun na masama ang buong mundo. Huwag mong hayaang isara ng isang sugat ang puso mo." Tahimik na nakinig ang bata at yinakap siya. Araw-araw may maganda at mainit na pagbabago sa kanilang bahay. Mas madalas tumatawa ang kanyang asawa, laging malapit ang anak na lalaki, nagiging bukas ang anak na babae, nagiging masaya, buhay at puno ng pagmamahal ang buong tahanan. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ni Leo ng mga bagay na hindi niya naranasan noon. Pagmamahal, pamilya, pag-aari, kaligayahan. Hindi na lang siya talaga humihinga. Nabubuhay na siya. Kinabukasan, habang ihinahatid niya ang anak na lalaki sa paaralan, bigla siyang bumilis na kumurap at hinawakan ng mga mata nito. Sabi hindi raw siya makakita. Tuluyan na wala ang paningin niya. Nataranta siya at dinala siya agad sa ospital. Sinuri ang doktor ang bata. Pagkaraan ng ilang minuto, sabi nito, nasisira ang kornea niya. Kung hindi tayo mag-oopera ngayon, maaari siyang mabulag ng permanente. Namlamig ang mukha ni Leo. Naramdaman niya ang takot, sakit at kawalang magawa. Pero pinilit niya maging matatag.
Sinabing ituloy ang operasyon. Makalipas ang ilang oras, natapos ang operasyon at matagumpay ito. Sabi ng doktor, safe ang mga mata ng bata. Huminga siya ng malalim, may luha ng pasasalamat. Kinabukasan, habang papuntang hospital room ng kanyang anak, biglang may lumipad sa harap niya. Ang direktor. Payapa pero seryoso ang muka. Sabi, tapos na ang 7 araw mo. Panahon na, sumama ka na sa akin. Namlamig ang mukha ni Leo. Tumingin siya pabalik sa gusali at mahina niyang sinabi, pakilisan mo. Hayaan mong makita sila no huling beses. 1 beses lang. Tumango ang direktor. Pumasok siya sa loob. Una niyang kinausap ang anak na babae na nayakap ng mahigpit at parang napupunit ang kanyang puso dahil alam niyang hindi na mauulit ang sandaling iyon. Sumunod ang pinuntahan niya ang anak na lalaki. Ngumiti siya at nagsabi, Ma'am, nakakita na ako ulit. Mas lalo siyang nasaktan dahil alam niyang aalis na siya. Pagkatapos ay harap niya ang asawa. Tahimik silang nagtitigan at ang daming damdaming nagdaan sa pagitan nila. Pagkatapos, mabigat ang loob niyang lumabas ng hospital. Naghihintay na ang direktor sa sasakyan. Sumakay siya at nagmaneho papunta sa lugar ng unang aksidente, kung saan nagsimula ang lahat. Habang naglalakbay, malumanait sa nagsalita ang direktor, tulad ng isang amang umaalo. Kilala ko ang ama mo. Nagsisi siyang iniwan ka at ang iyong mana. Gusto niyang humingi ng tawad pero naubos ang oras. Tahimik siyang nakinig. Napupuno ng luha ang mga mata. Nagpatuloy siya. Matagal mo nang pasan ng galit. Kung kaya mo, pakawalan mo na. Araw-araw hiniling ng ama mo ang kapatawaran. Kung may pagkakataon siyang baguhin ang nakaraan, babalik siya. Naramdaman ni Leo ang sakit at lambot sa puso. Pagdating sa lugar, biglang muling nagkaroon ng aksidente. Nawasak ang salamin, nabaluktot ang metal, nagdilim ang mundo. Naggising Leo sa hospital bed. Buhay, pero magulo ang lahat. Naaalala niya ang pamilya, ang pagmamahal, ang tawanan, ang sakit at ang mga aral. Totoo ang bawat detalye sa puso niya. Tumakbo siya sa hospital kung saan naoperahan ng anak niya. Pero sabi ng receptionist, walang batang may ganung pangalan na naoperahan dito. Namlamig siya. Pumunta sa bahay na tinitirhan niya ng 7 araw. Pero ibang pamilya na ang nakatira doon. Walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakaalam tungkol sa pamilyang mahal na mahal niya. Unti-unting tumama ang katotohanan. Ang 7 araw na iyon, ang pamilya, ang pagmamahal. Sa mundong ito naganap, ito ay isang panaginip o isang mensahe habang nasa koma siya. Pero kahit hindi totoo sa pisikal na mundo, totoo ang mga damdamin at aral. At hindi na siya ang dating malamig, makasariling abogada. Pagbalik na sa law office, sinabi niya sa kasamahan, "Naaalala mo ang kasong hinawakan natin noong 1 linggo? Ang batang ipinagtanggol natin. Buksan tulit natin. May ebidensya akong nagpapatunay na nagsasabi ng totoo ang babae." Nagulat ang kasamahan niya. Iba na si Louie. Ito ang bagong bersyon ng sarili niya. Isang taong nakakaintindi ng tunay na katarungan. Nagpagaling siya at tumira kasama ang kapatid at pamangkin. Ngayon, alam niya kung gaano kahalaga ang pamilya. Tinulungan niya ang siyong sa gawaing bahay, naglaro sa pamangkin, at nakasama ang kapatid. Nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang gabi,
Habang tinitignan ang lumang photo album, nakita niya ang larawan ng kanyang mga magulang at napahinto siya. Ang ama niya sa larawan, kamukha ng direktor. Doon niya naintindihan ang espiritu ng kanyang ama ang gumabay sa kanya, nagprotekta at humingi ng tawad. Lumapit ang pamangkin at nagtanong, "Sila ba ang mommy at daddy mo?" Tumango si Louie. "Oo." Tanong pa nito, "Nasaan na sila ngayon?" Ngumiti si Louie, puno ng pagmamahal at walang galit. Kung nasaan man sila, alam kong magkasama sila at masaya. Sa unang pagkakataon, wala na siyang sama ng loob. Bago umalis papuntang Germany, bumisita siya sa puntod ng ina. Nilinis niya ito at bumulong. "Nakilala ko si Dad. Hindi mo sinabi sa akin na ganito siya kagwapo. Huwag kang mag-alala sa akin. Babalik ako at dadalhan kita ng paborito mong alak." Pag-alis niya, puno ang puso niya. Sa eroplano papuntang Germany, muling nagulat siya ng tadhana. May lalaking umupo sa tabi niya. Ang lalaking naging asawa niya sa mundo ng panaginip. Pero dito, isa lamang siyang kaklase mula sa nakaraan. Nagulat ang lalaki at sabi, "Louie, hindi mo ako naalala. Kaklase mo ako. 2 hilera sa likod mo ako nakabukpo. Nagpropose pa nga ako sa iyo noon." Ngumiti siya. Naaalala niyang dati napakailapin niya noon. Sinabi pa ng lalaki, "Nag-business ako pero bumagsak. Ngayon nagtatrabaho na lang ako." Pero wala na itong halaga kay Louie. Dahil sa puso niya, kilala na niya ang kabutihan ng lalaking ito. Tinanong niya ng marahan, "Kumusta ang mga anak mo?" Tumawa ang lalaki, "Anak, wala pa nga akong asawa." Tumawa rin si Louie dahil alam na niya ngayon ang mga batang minahal niya, ang pamilyang iyon ay hindi ilusyon. Sila ang kanyang hinaharap. Mahinahon niyang sinabi, "Pwede ko bang makuha ang number mo?" At daon, pinili niyang piliin ang pag-ibig, hindi ang takot. At yun ang pagtatapos ng kwento. Natuto si Louie ng pinakamahalagang aral. Hindi kayang palitan ng pera ang pagmamahal. Ang pagpatawad ay nagpapalaya. At minsan, binibigyan tayo ng buhay ng pangalawang pagkakataon. Hindi para baguhin ang mundo, kundi para baguhin ang sarili. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!